itong Bukana Bridge project na to is a donation from China. So ngayon, kung ang contractor niyan, Chinese, anong role nyo? Kasi 2018 nga, nag-decide yung China na, bibigyan namin kayo ng bridge. Pag sinabi mo na BBM legacy to, this is donated by China. This is constructed by China. So it's everything China. Pagkatapos, ito, na-conceptualize yung donation, na-finalize yung grant nung panahon ni PRRD. Di pa nga, bad trip ka sa China, bongbong. Okay, yung grant na yan, nangyari at pinagtrabahuhan ng mga Duterte. Ni Inday Sara, to be specific. At that time na mayor ako, may budget ang coastal road, pero unfunded ang bridge. And it was made known at the time to former President Duterte that the bridge is unfunded. At siya ay naghanap ng paraan para mabigyan ng pondo yung budget, yung bridge. Nagpapasalamat kami kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil hindi siya tumigil sa paghahanap ng pondo para doon sa tulay. At syempre nagpapasalamat tayo sa People's Republic of China. Buong-buo nila binigay yung entire cost ng tulay na iyon. Walang gastos ang City Government of Davao, walang gastos ang Pilipinas para tayo magkaroon ng bridge na iyon. Why do you think bibigyan tayo ng China ng bridges? At bakit naman ikaw ang bibigyan ng China ng bridge, Bongbong Marcos? So makikita mo talaga na how desperate this drug addict is to paint himself that he has done something. So desperate. Actually, nagkakagulo na dahil nung December 3 pa lang. So, nag-contact na itong kampo ni Bangag ng media sa Davao para i-cover nga daw itong inspection ni... Supposedly, parang inspection yan Inspection. Kasi nga, i-open na sa public itong Davao River Bukana Bridge. I-open na siya bago magpasko. So ngayon, syempre parang yung mga Davaoenyo na very very aware ang mga Davaoenyo sa mga kaganapan sa sarili nilang syudad syempre yung mga marites doon, nagtataka na parang, bakit interesado ang Bangag? Ganyan. So, well, sa pag-uugali ng BBM administration na to, they would really try to get all the credit for themselves. Kasi hindi naman first time to di ba? Nangyari na yan yung isang project sa, I think sa Bicol area. Ngayon, hindi naman kasi lahat ng, kumbaga, yung mga projects na nasimulan nung PRRD time, tapos natapos na yung Bongbong Marcos time. Some of it, sige, yung construction na nangyari naman talaga ng Bongbong Marcos time, ganyan. So, okay, fine. Sige, i-credit mo sa'yo, ganyan. Pero, ang mali kasi dun sa pag-uugali nga nitong administration is they try to get everything for themselves. Diba? Doon sa mga ibang projects doon sa mga ibang mga projects. Now, this specific project, Bukana Bridge project na ito, hindi mo kasi to pwedeng ilagay dun sa kagaya ng ibang project na, hindi, kasi nasimulan to i-construct under BBM administration, ganyan. Parang, Bex, mahiya kayo kung hindi nyo yan i-construct kasi donation nga lang yan ng China. Tapos ang magko-construct niyan, mga Chinese talaga. So ngayon, pag hindi yan na-construct, it's not gonna be on you, it's going to be on the Chinese construction company. So, kumbaga, wala ka talagang pwedeng i-take na credit dyan. Wala talaga pwedeng i-take na credit dyan. Kasi ang construction company na nag-undertake ng project na yan is the Chinese construction company. It's part of the terms. It's part of the terms of the donation. Ganon. So ngayon, itong Bukana Bridge project na to, hindi ito similarly situated na ibang build project ni PRRD. Kasi itong Bukana Bridge project na to is a donation from China. Okay? And this is something that a lot of anti-Duterte do not want to talk about. Kasi I'm pretty sure naintindihan naman nila yan pero ayaw nilang i-highlight yung fact na yun that this is a donation. At ang contractor nito, Chinese. Sinabi rin naman yan nung ni Bongbong Bangag sa interview, di ba? Na ang contractor nito ay Chinese. So ngayon, kung ang contractor niyan, Chinese, anong role nyo? Ang role lang ng DPWH is to check if the project is compliant, nasusunod ba yung construction kada phase, ganyan. Kasi once na pumasa na sa audit ng construction na yon,
then the Chinese government is going to pay the contractor. So kaya walang dumadaan na pera sa Philippine government. So this is actually a very, very peculiar scenario. Hindi ito katulad ng ibang mga project. So we just like to to really emphasize yung fact ng kakapalan ng mukha ni Bongbong Marcos dito. Tang-ina, for the books talaga yung kakapalan ng mukha dito ni. This is not just an ordinary credit grab. Hindi lang siya yung parang hindi kasi nangyari yan sa term ko kaya syempre. Hindi lang siya basta-basta gano'n. Grabe yung layer and layer ng kakapalan ng mukha na in-employ dito ni Bongbong Marcos at ni Vince Dizon. As in, pinakita ng SMNI ang mga dokumento na pinadala ng China kay dating DPWH Secretary Mark Villar, year 2018. Kasi 2018 nga, nag-decide yung China na, bibigyan namin kayo ng bridge. Grant nga siya. Pati siguro DC bus project, na own project ng Davao, nanakawin din ni Bangag. Ganyan. Ninakaw na nga. Pati nga yan eh. Well, we can talk about that later, no? Kasi meron din sila mga pinapakalat na kasinungalingan nga dyan sa Davao City Bus Project. Okay. Ngayon, actually, yung mga Davaoenyo at yung mga mosang doon, nagtataka sila na parang, iki-credit grab ba to ni Bongbong Marcos? Kasi parang, pagka-credit grab niya to, sobrang problematic. Sobrang problematic in a sense na pag sinabi mo na BBM legacy to, this is donated by China. This is constructed by China. So it's everything China. Pagkatapos, ito, na-conceptualize yung donation, na-finalize yung grant nung panahon ni PRRD, in which ang policy ni PRRD is friend to all, enemy to none. So that is why, at that time, PRRD is entertaining this kind of gesture from countries like China. Diba? Di ba nga bad trip ka sa China, Bongbong? Di ba bad trip ka nga sa China? So ngayon, parang pagka-credit grab to ni Bongbong, ito rin kasi yung pagkakamali natin dito sa Bongbong Marcos administration na to eh. We always think na mahihiya sila no? Ang mali natin dito sa Bongbong administration, sa Marcos administration, ang feeling natin, meron silang standard na hiya na kagaya nung sa atin. And that is where we are so mistaken. Kasi, itong administrasyon na to, hindi talaga marunong mahiya. So ngayon, ayun na nga, dumating na nga ang time na at sinabi nga ni Bongbong Marcos na ang project na ito ay Build Better More Legacy, BBM Legacy daw. For sure na nakawin na naman ng credit sa Davao Samal Project, sabi ni Liana. This is one of the 4 major projects, our legacy project. Pagka sinabi mo kasing legacy project, ibig sabihin, ikaw yung nag-conceptualize. And then, siguro, kung hindi man matapos within your time, the construction started within your time, and there is a clear plan on how to go forward about it. Ganon. Ganon ang legacy project, Bangag. Pag wala kang kinalaman sa conceptualization ng project, hindi yung legacy project. They must have thought na hindi malalaman ng mga tao ang background ng project na yan. Well, they are banking on the 85 collective IQ of the Filipino people. Kasi yung mga ganito, ang interest lang talaga naman nila dyan. Soundbite eh. It's really about slogan politics, Yan tayo sa Bukana Bridge. It's a 1.3 kilometer bridge. Kasama ito sa buong bypass na ginagawa around the Davao City. At ito'y sinasabi ang estimate natin na ang biyahe na dati halos 2 oras ay mababawasan, magiging mga 25 minutes, 20 minutes na lang. Kaya't malaking ginhawa. Lalong-lalo na ay ngayon na magpapasok tayo, we will open the bridge on the 15th, December 15, gagawin na. Matatapos yung buong bypass by December 2027. Tapos na lahat ito all the way. Natulungan naman tayo ng ating mga Chinese na contractor dahil ang ganda ng technology nila kaya napakabilis at marunong talaga silang magpatayo ng magandang tulay, magandang infrastructure na mabilis at nasa tamang gastos, nasa tamang presyo. So this is one of the 4 major projects that our legacy projects that we will be finishing in Davao and its environs. I'm congratulating the DPWH for their good attention to this matter, and lahat ng nagtrabaho rito, congratulations.
Nandito ngayon tayo sa Bukana Bridge. It's a May terms yung donation na yan. May terms yung grant na yan. It has to be finished at a certain period of time. Again, ang contractor niyan, China. Ang nagbayad dun sa contractor, China din. Anong we ang sinasabi mong putang ina mo ka? Anong we yung sinasabi mo? Sabi ni Audrey Stewart, tapos Miss Joey, bigla siyang nagpa-press conference about fake news. Tulungan daw sana siya ng media para ma-disseminate ng tama ang news and info. Siya pa mismo ang fake news peddler. Correct! Ano yung role ng DPWH dito? Ang role ng DPWH dito sa project na to is paper pusher. Okay? Again, this is a grant from China. Nung binigay ito sa Pilipinas, nung time na binigay itong grant na to, okay, yung grant na yan nangyari at pinagtrabahuhan ng mga Duterte. Ni Inday Sara, to be specific. Inday Sara actually announced in October 2018 yung grant na yan, okay? Happy to announce that the goodwill gesture of the People's Republic of China for committing to donate the 1.5 billion peso construction of the bridge. So there is another bridge coming. With that bridge, there's 1, 2, 3, 4, 5 bridges mulabang sa Davao River. So there will be 5 bridges, 1 bridge more. So why do you think we will be given a bridge? 4 bridges, 5 bridges, sabi ni Inday. Why do you think bibigyan tayo ng China ng bridges? At bakit naman ikaw ang bibigyan ng China ng bridge, Bongbong Marcos? Yung bridge na yan is an offshoot of the goodwill that the Dutertes had, okay, had shown to China. Ngayon, kung ikaw, mabait ka sa China, siguro magdodonate rin yung China ng mga infra sa atin. Meron ka bang nakuha na dahil gusto lang nila makipagkaibigan sa'yo or dahil ano? Wali! Eh di ba nga ang nangyari, okay? Let's look back what happened noong 2022. Noong 2022, nag-meet si BBM at saka si Xi Jinping. Nag-meet sila. At that time, hindi pa clear masyado yung foreign policy dyan ni BBM eh. Parang kumbaya-kumbaya pa dyan eh. Kumbaga parang we are assuming that BBM is going to continue the foreign policy of PRRD. So that's 2022. Ang naaalala ko to, natatandaan ko to, kasi ito na yung time na nagbabardagulan na rin, even the Duterte supporters eh. Dito na nga yung nagsimulang inaaway-away si Sas ng bonggang-bongga. Kasi 2023, itong si Sas umiiyak na sa galit. 'Di ba? Dahil pumayag na nga itong si Bongbong Marcos na magtayo ng mga additional EDCA sites dito sa Pilipinas. Now what happened? 'Di ba? So early 2023, pumipihit na si Bongbong Marcos away from the foreign policy of friends to all, enemy to none, and starting to be really cozy with the Americans. Too cozy. In fact, kasi nga pumapayag siya sa lahat ng mga deals ng Amerikano without clear without clear payoff, 'di ba? Visit ang China sa administration mo, BBM, dahil inaaway mo sila at sinisiraan, tapos feeling close kayo ngayon. So ngayon, nung time na yon na parang iba na yung foreign policy ni BBM kasabay nun, nag-announce si BBM, okay? Kasi nung time na yon, ang bardagulan is yung EDCA yung bardagulan nun eh. Kasi nga, nung time na yun, umiyak na to sa Kamuning Bakery, 'di ba? Ayan. Di ba nung time na yun, galit na galit ka na nandun sa 2023 na bad trip ka na dahil yung pagpihit nga ni BBM. At that time, BBM also announced na lahat ng infrastructure project na may kinalaman sa China are going to be reviewed. Diba? I-review daw nila. Oo. I-renegotiate daw nila. Yung mga loans. Yung mga loans, correct. Ganito katibang si BBM. I-renegotiate. Ang loan sa China, nakapeg yan ng sa yuan, sa renminbi sa RMB. So pwede ka magbayad sa kanila in RMB. Ngayon, bakla, syempre, in foreign exchange, pero ngayon, humihina ang peso. So, do you see the kind of vision this government has, na feeling niya, as time goes by, lalakas yung peso and you would get a better deal some time in the future. Bakla ngayon, anywhere you get a loan,
kaya nga ang laki ng lumulobo ang utang ng Pilipinas. I don't know. Pag nag-loan ka ba, Joey, ng ganyan, the exchange rate when you took a loan would be the... Depende din sa to. Nakakita na ako ng contract na nakapeg siya at the time the contract was approved. So, ibig sabihin, ang magbe-bear ng cost nung changes ng Forex is yung nagpa-loan. Ganon. Kasi siya yung may risk eh. Kasi, paano kung tumaas, paano kung bumaba, ganyan. So, ang magbe-bear ng risk yung nagpautang. Pero usually, ang nagbe-bear ng loss talaga is yung umutang. So ngayon, kung tumaas yan, kung friendly ka naman sa China, di ba? Kaya na mag-bear. Mas maganda naman yung economy. Dito! So nakita niya na how stupid the government is. Lack of foresight, lack of financial foresight. So ngayon, pag nag-loan ka, bakla, paano na yun? So, actually, I think kaya mataas ang interest ng loan ng China. I think it's subsumed there. Don't take my word for it. Anyway, so ngayon. Because, yung reason kasi, the reason why SAS is mentioning the loan, para lang same page tayong lahat. Kasi yung mga reasons ng government at that time, nung 2023, kaya na-cancel yung mga loans natin. Oo, mataas daw yung interest. Yun yung reason ng Pilipinas. And also, ang sabi ng Pilipinas no, na parang, hindi, ayaw naman kasing i-fund to ng China, yung Beijing, ayaw i-fund yung mga projects dito sa Pilipinas, ang taas-taas naman ng interest nila. So we're just going to look for funding from Japan and India. Wala. Yun yung... India Japan and India daw, ganon. That never panned out. Anong in-extend sa'yo ng India na loan ng mga infra? Meron ba? Wala. Kasi hindi naman, ang Japan, it just looked cheap when you look at, kasi mababa talaga yung interest ng Japanese loan. The problem is, nakapeg yun sa US dollar. Piggyback ko. Sorry, sabi ko ba piggyback? Piggyback. So nakapeg sa US dollar yung Japanese loan. Tapos ang rin noon, actually basta may mga eksena ang Japanese loan na may hidden eksena. May hidden eksena yung Anyway, ito kaya masama loob ko dito kay Vince Dizon. You know what? During the time of PRRD, tuwing umuwi ako ng Pilipinas from the Netherlands, dati ko nakikita yan madalas ko nami-meet din si Vince. Tapos, kasi si Vince, kasama, siya ang nasa build yan si Vince Dizon And siya yung nagsasabi sa akin ng mga project ng China. Tapos, sabi niya yung mga bridge, magkakaroon ng yung Estrella Pantaleon, yung Binondo, yung sa Davao, ganyan. I think may mga iba pa. And for Vince to say, maybe it wasn't him. Maybe wala na talaga siya magagawa kasi nag-credit grab na talaga to si BBM. So makikita mo talaga na how desperate this drug addict is to paint himself that he has done something. So desperate. Alam mo yun, okay, so pupunta ka dyan. Ngayon, sasabihin mo, ito legacy project mo. So feeling mo, yung mga Davaoenyo, maniniwala sa'yo. Kasi syempre, alam nga naman, iboto ka ng taga Maynila dahil may ginawa kang project sa Davao. So talagang, this is so embarrassing kasi who is your audience? Who is your audience with this statement?